klaro pong ano siya, he is a biased witness, no? And even an overconfident one, no? Klaro po talaga na ang kanyang ang pinagsasabi is that out of speculations, conjectures, no? Tatayo ba yung mga ebidensya na yun, sir? Hindi, because the statement of Mayor Baste was taken out of context. As usual, because sinabi isa lang ang ulong kailangan natin at malala mo po yung Romanov, Mussolini at yung panahon ng tatay mo na 1986 Revolution, it means, ibig lamang sabihin noon talaga ni Baste, no? Common sense, no? Sabi lang niya, sige, pag matimpi po, hindi pa kapagtimpi ang tao, it might possibly that the people will get angry and go to the streets, no? And demand for your resignation. And it's possible, baka nga may people power. Parang gano'n, no? Everything was taken out of context. And to think that ang pinapakita na ebidensya ng prosecution, puro splice lang, doon sa gusto lang nilang mapakinggan at mapanood ng taong bayan. Ano po inyong mga major takeaways sa mga pagdinig po ngayong araw sa Senate Impeachment Court? Well, actually, nakakatuwa, no? Because what we have seen right now, kanina lang pala, is yung testimony ni Matibag na klaro pong ano siya, he is a biased witness, no? And even an overconfident one, no? Klaro po talaga na ang kanyang pinagsasabi is that out of speculations, conjectures, no? So, ang tingin ko po, yung ang statement ni Matibag, well, na-establish niya yung prosecution's narrative. However, hindi necessarily po pagdating po sa evidentiary foundation, no? Kasi sabi niya, na-establish nga niya na merong statements, no? The NBI took statements seriously. Yung pong sinabi ni BP Inday, nag-constitute siya ng special task force, nag-consider siya ng conspiracy, no? Bago itong theory na, conspiracy na, no? National security implications, and allegedly yung develop daw siya ng mga confidential leads or yung mga leads niya sa person of interest, no? Pero ang problema is that pagdating sa cross-examination, doon siya medyo lumagpak, MJ. Opo, nabanggit niya po kanina na nagdudulot raw ng kinetic force. Ganun Doon po sa parang ang mga pahayag ay parang nag-uudyok sa mga supporter ng mga Duterte na gawin in actual yung pong kanyang mga pronouncements. Alam naman po natin na ito'y dala po lamang ng kanyang bugso ng damdamin at galit ng mga panahong nangyari yon, attorney. Actually, hindi na kailangan ang statement ni Inday Sara para magalit ang mga taong bayan. Galit na nga po ang mga tao talaga sa kanya. As you could see, ng negative trust rating ni yung satisfaction rating niya, no? Talagang bagsak itong kang BBM, no? And hindi na kailangan po ng statement ni BP Inday para doon. Lahat po ng taong bayan, halos lahat po, hindi na po nagugustuhan ang pamamalakad ng gobyernong ito. That can be seen, no? And if you'll notice that despite that, parati pong tumataas po ang trust rating ni BP Inday. So, I cannot understand how would it be that, kumbaga, meron yung kinetic force, no? Magandang term yun, no? Bago yung kinetic force, no? Na parang ang nangyayari is that because of what he said, marami ng pagbabanta sa kanya. But hindi niya naman sinasabi yung mga pagbabanta rin na continuously sa buhay din ni BP Inday Sara. So, it already shows his bias dahil nga one-sided lang po yung kanyang pag-testify. Nag-testify lang siya pabor po doon sa kanyang boss na si BBM and against a political opponent na si BP Inday Sara. Opo, pero attorney, paano po ninyo masusuri po yung kalidad ng ebidensya na kanya pong ipresenta na sama po yung video pronouncements ni Mayor Baste Duterte? If ipipresent po natin yan in an actual court hearing, tatayo ba yung mga ebidensya na yun, sir? Hindi, because the statement of Mayor Baste was taken out of context. As usual, because sinabi isa lang ang ulong kailangan natin at malala mo po yung Romanov, Mussolini at yung panahon ng tatay mo na 1986 Revolution, it means, ibig lamang sabihin noon talaga ni Baste, no? Common sense, no? Sabi lang niya, sige,
pag matimpi po, hindi pa kapagtimpi ang tao, it might possibly that the people will get angry and go to the streets, no? And demand for your resignation. And it's possible, baka nga may people power. Parang gano'n, no? Now, yung sinasabi namang kinoniek niya kagad doon sa ulo na sinabi ni BP Inday Sara, remember, it was when the time when sa PMA yun eh, naghingi ng relo yung isang kadete. Tapos what? Parang kinantsawan siya and everything. No? Why will I give that to you? Sabi pa ni nagalit siya doon because hindi naintindihan ni BBM ang tradisyon na pag mayroong mga ganyan, talagang hinihingi ang watch. No? If you'll notice nga sa panahon ni PRRD, ibinigay nga niya yung relo niya. Ganyan po talaga ang tradisyon. Kaya nga ang kantsawan nga sa taas dapat pag may PMA, magamit ka wag mo gamitin yung Rolex mo, yung mahal yung tama-tama lang kasi siguradong hihingi niyan at you have to give it because that is the tradition. Parang nahiya si BP Inday Sara doon sa bata ba, parang na-embarrass yung bata na ganun because the break ng tradition na ganun. Kaya nga, yun ang statement niya. Everything was taken out of context and to think that ang pinapakita na ebidensya ng prosecution, puro splice lang, doon sa gusto lang nilang mapakinggan at mapanood ng taong bayan. Opo, sa cross-examination po kanina, kailang beses po siyang natanong if he had personal knowledge on the allegations at doon sa mga ginawa po na investigasyon at yung mga ebidensya po na inilatag po ng kanya po mga tauhan sa NBI. May nasabi po niya na hindi, wala. Yung sa pagharap attorney ng mga witness, gaano po kahalaga ang personal knowledge kapag ikaw po ay tatayo sa witness stand? Napakahalaga talaga ng personal knowledge because that is the most important and credible evidence to prove a fact which is a matter in issue sa korte. Kaya nga, sabi natin, evidence is the means sanctioned by this rule in ascertaining in a judicial proceeding or in impeachment proceedings the truth of the truth as a matter of fact. Kaya dapat po kasi meron ka talagang direct personal knowledge sa pagkalaman. Take note that yung number one, weaknesses ng kanya during the cross-examination. Number one, yung lack of personal knowledge. Much of his testimony kasi nag-concern what investigators supposedly found, rather than matters directly perceived by him. Wala talaga, Second, meron pa siya sinasabi about this assassin, wala naman siyang na-disclose to link to an actual assassin. The supposed persons of interest, yung intelligence sources and underlying evidence, puro marites pa na pinag-usapan daw nila nung mga kasamahan niya sa foreign service and everything. Puro chismis. At saka to think na follow pa niya na mythology yung sa Secret Service. Wala pa lang mythology sarili ang NBI. Things like that. But going back to the lack of personal knowledge, it's very dangerous. It tantamounts to hearsay. Ibig sabihin, in-establish ng defense kanina, sige, wala kang lack of personal knowledge. So, ano ang naigawa mo ngayon na nag-testify ka para dito? Ibig sabihin, parang pinabiyaan mo lang and then from that, you made a conclusion. And dapat kasi, based on records ang sinasabi ng prosecution. True. But he has to have it analyzed and reviewed and he should have called up the investigators and restudy it again. And ipagkulangin po para ma-fill up yung kanyang personal knowledge is to conduct a re-investigation by calling them, calling those witnesses na dapat po is itanungin ulit, Kasi sabi nga niya, this is a plan now, hindi na ito hindi na ito threat, It is now a plan of assassination, which is very very a new one na binigkas niya na hindi naman yan siya kasali sa articles of impeachment. Opo, attorney, tingin mo na dulas lang siya kanina, si Attorney Matibag, nung masabi niya na bago pa siya dumalo ngayong araw, abay nakapag-meeting siya sa PROSEC, House Prosecution. Ano tingin mo doon, sir? Actually, ang point kasi niya mag-meeting talagang mag-meet naman, at magkaroon ng briefing and everything. Pero quick lang siya kasi parang ang sinasabi kasi the chair now recognize parang i-coach ba? Kinoach siya. Ayaw niya sabihin. But actually, the truth is that kami pong mga lawyers, when we present our witness, binibrief talaga namin yan. Tinitanong namin yung mga usual na mga katanungan, ano yung mga sagot niya, normal yan sa pag-briefing. Pero siya, naklaro mo na
pinagtatakpan kaagad niya yung kanyang pag-meet, no? Kasi there's nothing wrong if you will meet with the prosecution and have a briefing. Akala kasi niya na parang tinitingnan na coach ang kanyang testimony. But clearly po, talagang scripted po talaga ang testimony niya. Opo, yung kanina sir na na-raise po ni Attorney Mark Vinluan at nag-follow up po si Attorney Chis Escudero, ang presiding judge. Doon po sa unauthorized and unsigned affidavit po ni Las Cañas. At bakit po naabot po tayo doon sa International Criminal Court Standards? Sinabi po ni Senator Escudero kanina, Your Honor, hindi po tayo ICC. Hindi po ICC ang Senate Impeachment Court, sir. Alam mo, actually yung nangyari noon is mas lalong nakapagpalubog sa prosecution. Imagine isa sa batayan niya to show the pattern is yung affidavit na hindi naman notaryado. Tapos photocopy pa ni Las Cañas. Wherein that Las Cañas person, hindi man lang niya na-interview. So it weakens, no? Kasi if that is the part, kung para binasihan niya ang isang investigasyon, kung kaya nakapag-conclude siya na meron ng plano and yung pattern, yung behavior na ginagawa is, that is improper. Kasi sa investigation side, it only shows how weak and what kind of investigation are NBI doing. Hindi pala magaling ang NBI natin kasi imagine, pati ang mga testimony na hearsay na ganyan, unauthorized is gagamitin as an evidence, no, or to arrive in a conclusion that there is already a pattern. You cannot do that, no. You only rely it when the person to whom the person who executed that document is ready and available at napatestify more or na-investigate niya. And then after that, that person also will go to court and testify. Yan si Las Cañas. So, basically, ang nangyari doon sa Las Cañas affidavit, hearsay and character evidence po yun, no? The Las Cañas statement and prior incidents appear primarily intended, no, to show propensity or a pattern of violence, yun ang sabi niya. Pero it creates serious relevance, no? Bakit po? Serious relevance in the sense nga, ICC naman. Hindi naman tayo nandito sa ICC. Impeachment proceeding man yun. Tsaka yung tao, hindi mo man nakausap at na-investigahan. Bakit mo ginamit yun as a pattern? And there's no judgment yet that says that this testimony or evidence of testimony of Las Cañas or this affidavit was accepted as the genuine truth or a proof of the truth. Hindi pa man, wala mang findings pa ICC, hindi pa siya nakapag-testify. So it is a hearsay evidence. Second, aside from creating a serious relevance issue, yung authentication niya, problema. And because nga, hindi nga siya public document, hindi siya notaryado. Ang public document kasi accepted dyan siya. Pero pag hindi po siya notaryado, it's just a private statement. And the only one who could authenticate this is yung tao na gumawa noon, yung author, yung sinasabi ni Binluan na author. Yun ang point yan. Tsaka, klaro po na hearsay ito at tsaka yung meron po siya mga unfair prejudice issue. Kita nyo pinapabasa niya, pinaparipit ni Luistro. Bakit? Ang purpose noon is to present to the public na yun po ang nangyari. Kaya nga sabi nga sa objection ni Atty. Binluan, prejudicial po ito. It prejudices my client, no, the BP Inday Sara, because it somehow creates an impression to the people na posibleng ginagawa na yun without the opportunity to cross-examine naman si Las Cañas kasi hindi ngayon mo magte-testify. So it was uncalled for. Pero for me, by presenting that and by pointing out na ginamit na yun sa isa sa mga pattern of violence or yung propensity na pwede makakreate ng violence si BP Inday Sara, it damages tuloy dahil nga sa nagre-rely lang pala siya ng mga chismis or mga hearsay evidences.